Nitong nakaraang January 3, 2026, uminit ang usapan sa buong mundo dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China. Isang diplomat mula sa Chinese Embassy na si Deputy Spokesperson Gui ang gumawa ng hakbang na bihirang mangyari sa kasaysayan ng ugnayan ng mga bansa. Sa halip na dumaan sa maayos na usapan, direkta niyang hinarap at tinakot si Commodore J. Tariela na siyang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Sinabihan ng China ang ating opisyal na tumahimik na raw ito dahil ang kanyang mga sinasabi ay nagdudulot na ng malaking pinsala sa kanilang imahe. Ito ay isang malinaw na pagbabanta na hindi dapat ginagawa ng isang opisyal sa isang sundalo ng bansang kinaroroonan niya. Pero bakit nga ba nauwi sa ganitong pananakot ang isang dambuhalang bansa? Ano nga ba ang mga impormasyong inilalabas ni Tariela na nagpapakaba ng husto sa Beijing? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Kung titingnan natin ang takbo ng kwento, hindi naman basta-basta magagalit ang China kung walang matinding dahilan. Ang totoo niyan, nasasaktan ang kanilang kampo dahil sa bagong paraan ng Pilipinas na paglalabas ng katotohanan. Noon kasi, kapag may nangyayaring harassment sa dagat, madalas ay hindi ito nababalita agad o kaya naman ay kulang sa ebidensya kaya madaling itanggi ng China. Pero simula nang maging boses ng Philippine Coast Guard si Commodore Tariela, nagbago ang lahat. Ginawa niyang sandata ang social media para ipakita sa buong mundo ang bawat galaw ng mga barko ng China. Sa madaling salita, bawat pambubuli nila ay may kalakip na video, litrato at eksaktong lokasyon na hindi nila pwedeng itanggi sa harap ng maraming tao. Dahil sa mga post ni Tariela na laging nagiging viral, bansag sa kanya ng marami ay tagapagsalita ng bayan. Sa tuwing gagamit ang China ng water cannon o kaya ay haharangin ang mga maliliit nating mangingisda, agad itong pinapakita ni Tariela sa publiko. Ito ang dahilan kung bakit napapahiya ang China sa harap ng ibang mga bansa. Gusto nilang gumalaw ng palihim pero laging may nakatutok na kamera sa kanila. Kaya naman noong December 25, 2025, sinubukan ng China na baguhin ang kanilang taktika para magmukhang mabait sa mata ng mga tao. Noong araw mismo ng Pasko, naglabas ang kanilang media ng isang kwento na tila galing sa pelikula. Sabi nila, may nailigtas daw silang Pilipinong mangingisda na 3 araw ng palutang-lutang sa gitna ng dagat. Pinakita pa sa video na binigyan nila ito ng pagkain, tubig at mga biskit. Ang mensahe nila ay simple lang na ang China raw ay isang mabuting kapitbahay na handang tumulong sa mga Pilipino. Pero hindi nagtagal ang palabas na ito dahil mabilis na kumilos si Tariela para ilabas ang tunay na katotohanan sa likod ng video na iyon. Nalaman ng lahat na ang mangingisdang iyon ay hindi naman talaga nawawala ng matagal. Wala pa ngang 24 hours na nasa dagat ang ating kababayan at ang mas matindi pa rito, kaya lang siya may hawak na styrofoam na may nakasulat na "Help me" ay dahil sa takot. Isipin nyo, isang maliit na bangka lang ang gamit ng mangingisda tapos biglang lalapitan ng isang dambuhalang barkong pandigma ng China. Siyempre kahit sino ay kakabahan at hihingi ng tulong dahil baka kung ano ang gawin sa kanya. Ang akala ng China ay magmumukha silang bida pero dahil sa mabilis na paglalabas ng impormasyon ni Tariela, lumabas na script lang pala ang lahat at ginamit lang nila ang ating kababayan para sa kanilang sariling interes. Dito na nagsimulang mawala ng pasensya ang China at nauwi na nga sa harapang pananakot sa ating opisyal. Alam nyo, ang mas masakit para sa Beijing ay hindi lang dahil na-booking ang kanilang script noong Pasko, kundi dahil nangyari ang insidenteng iyon 71 nautical miles sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Malinaw na sinabi ni Commodore Tariela na isa lamang itong propaganda stunt. Sinubukan ng China na gumawa ng kwento para magmukhang mabait sila habang iligal na pumasok sa ating karagatan. Galit na galit ang Beijing dahil ang kanilang pinaghandaang drama ay gumuho sa harap ng buong mundo. Mas pinaniniwalaan na kasi ng international media ang mga post ni Tariela kaysa sa mga balita mula sa state media ng China. Dahil hindi epektibo ang kanilang propaganda,
lalong naging agresibo ang China pagdating ng December 30, 2025. Nakakita ang ating Philippine Coast Guard ng isang Chinese research vessel na may pangalang Tan Suo Hao. Ang barkong ito ay namataan 24 nautical miles lang mula sa baybayin ng Cagayan. Maraming beses na sinubukan ng ating Coast Guard na tawagan sila sa radyo pero binaliwala lang nila ito. Agad itong pinost ni Tariela kasama ang pangalan ng barko, ang eksaktong lokasyon at ang buong timeline ng pangyayari. Dito na pumasok sa eksena si Deputy Spokesperson Gui para sumagot sa social media. Ang katuwiran niya, may karapatan daw ang kanilang barko sa tinatawag na innocent passage sa ilalim ng UNCLOS. Ito yung batas sa dagat kung saan pwedeng dumaan ang isang barko sa tubig ng ibang bansa basta wala silang ginagawang masama. Pero sinagot sila ni Tariela ng isang napakatapang na pahayag. Sinabi niya na nakakatawa na ginagamit ng China ang UNCLOS bilang proteksyon habang kinalilimutan naman nila ang mga pangunahing utos nito. Napakalaki ng irony dito dahil ang China mismo ang hindi kumikilala sa desisyon ng 2016 tribunal na nagsasabing wala silang karapatan sa ating dagat. Gusto nilang gamitin ang batas kapag pabor sa kanila, pero deadma sila kapag hindi na ito pabor sa kanilang interes. Habang nangyayari ang sagutan sa internet, may mas malalim na problema palang nagaganap sa ilalim ng dagat. Ayon sa ulat ng Philippine Navy, nagbago na ang galaw ng China nitong 2025. Mas marami na silang barko at mas madalas na ang kanilang panghaharap. Dahil palaging talo si Gui sa mga argumentong inilalabas ni Tariela, doon na siya lumagpas sa limitasyon. Noong January 3, 2026, ipinost ni Gui ang kanyang direktang pagbabanta. Sinabihan niya si Tariela na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon bago pa raw makagawa ang kanyang mga salita ng pinsala na mas malala pa sa kahit ano. Hindi na ito galaw ng isang diplomat na nakikipagpalitan ng opinyon. Ito ay isang pananakot mula sa kinatawan ng dayuhang gobyerno laban sa isang opisyal ng Pilipinas. Sa ilalim ng Vienna Convention, dapat respetuhin ng mga diplomat ang batas at dignidad ng bansa kung saan sila nakatalaga. Hindi sila dapat nag-aalsa o umaatake sa mga opisyal ng host country. Pero si Tariela, hindi rin nagpasindak. Tinanong niya kung ang asal ba ni Gui ay tugma sa patakaran ng mga diplomat. Sa madaling salita, pinaramdam niya kay Gui na ang galaw nito ay hindi pang diplomat kundi galaw ng isang bully na wala na sa lugar. Dahil sa lantarang pananakot na ito ni Gui, marami ang nag-abang kung idedeklara ba siyang persona non grata o palalayasin na sa Pilipinas. Hindi na lang kasi ito simpleng panghaharang sa mga mangingisda, kundi direktang pag-atake na sa isang opisyal ng ating hukbo. Bagamat sinubukan ng Chinese Embassy na bawiin o palambutin ang kanilang naging pahayag, huli na ang lahat dahil nakita na ng buong mundo ang kanilang tunay na kulay. Sa halip na matakot, mas lalo pang naging aktibo si Commodore Tariela sa paglalabas ng mga impormasyon. Bakit? Dahil ang galit ng China ay patunay na epektibo ang kanyang ginagawa. Dito natin dapat intindihin ang laro ng Beijing. Ang buong diskarte nila sa West Philippine Sea ay nakadepende sa pananakot at pagtatago ng katotohanan. Gumagamit sila ng mga barkong mukhang bangka lang ng mangingisda pero bahagi pala ng kanilang milisya. Nagpapadala sila ng mga research vessel para kumuha ng impormasyon pero sasabihin nilang dumadaan lang sila. Gumagana lang ang ganitong panlilinlang kapag walang nakatingin o walang nagdodokumento. Pero dahil kay Tariela, bawat galaw nila ay may picture, may video, at may eksaktong oras na nakapost sa social media para makita ng lahat. Hindi na kailangan ng mga secret report dahil ang ebidensya ay nasa harap na mismo ng publiko. Dahil dito, mas naging mulat ang mga Pilipino. Hindi tayo galit dahil sa propaganda ng gobyerno, kundi dahil nakita natin gamit ang sarili nating mga mata ang ginagawa nila sa ating karagatan. Nawawala na ang bisa ng pananakot ng China dahil mas malakas na ang boses ng katotohanan. Natalo sila sa labanan ng impormasyon, kaya naman nawalan na ng kontrol sa emosyon ang kanilang diplomat. Isang opisyal lang na may smartphone at paninindigan sa katotohanan ang nakapagpabago sa takbo ng laban. Ngayong 2026,
asahan nating mas magiging matindi pa ang tensyon. Ang sagutan ni Guy at Tariela sa social media ay patikim pa lang sa mas malaking laban na darating. Akala ng China ay mapatatahimik nila ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbuli, pero ang nangyari ay kabaliktaran. Nagkaroon tayo ng militar na hindi umuurong at mamamayang hindi nakakalimot. Gusto ng China na makuha ang ating dagat ng walang laban, pero ang sarili nilang agresyon ang nagtulak sa atin para mas lalong lumaban. Sa tingin nyo, mas hihigpitan pa kaya ng China ang kanilang kilos ngayong taon o tuluyan na silang tatalunin ng ating transparency strategy? Sa inyong palagay, sapat na ba ang paglalabas ng ebidensya para protektahan ang ating teritoryo? I-comment nyo ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang usaping tulad nito na naglalantad sa tunay na nangyayari sa ating paligid.